Guys, I'm Coach Christine Tan. Ayan po guys, hindi ako makapag-live sa Facebook. Medyo mahina signal natin kaya dito na lang tayo sa TikTok. Okay, so ngayon lang ulit ako nakapag-video kasi ang dami kong inquiries. Puro 7 accounts po ang gino-join. Grabe, hataw na hataw. Grabe guys, sobrang nakaka-amaze no kasi malupit kasi ang dami po nating inquiries, abot kaya yung puhunan. So, bago natin itackle yung ating company, i-discuss ko muna sa inyo yung tamang mindset. Hindi ka magkakaresulta sa networking kung masama ang paningin mo sa pera. Okay? Marami kasing mga tao, kesyo dinadahilan nila yung Bible na masama daw yumaman. Okay? So, hindi po totoong masamang yumaman. No? So, nasa mo lang yan, maling pagkakaintindi. Kasi marami pong lingkod ang Diyos na mayayaman. Marami pong lingkod ang Diyos na maraming pera. Kaya sila nakakapag-donate sa mga church nila o nakakapagpatayo ng mga church nila kasi nga marami silang pera. Diba? Okay? Yan. So, hindi pa ako nakapag-lunch. Ito muna kinakain ko. Pampataas kasi ito, pampalakas ng manifestation. Kung may mga gusto kang i-attract, tataas yung manifestation mo. Yung mga bagay na gusto mo matutupad. Nakuha mo agad. Law of attraction yun. Okay? So, marami nagsasabi guys na masama daw yumaman. Masama daw magkapera ng marami. So, mga nagsasabi lang nun is nag-i-excuse lang sila kasi siguro tamad sila. No? Yung pagiging katamaran nila, doon nila parang hindi ko kailangan magsipag, di ko kailangan magbanat ng buto para dumami pera ko kasi masamang yumaman eh. Diba? Hindi totoong masamang yumaman kasi nga, ginagamit po natin yan. Kung wala kang pera, paano ka bibili ng damit? Paano ka kakain? Paano ka maliligo? Paano ka, diba, mamamasahe pag aalis ka? Tama? So, hindi masamang yumaman. Okay? Mali lang pagkakaintindi mo. Kasi, eto po, meron akong nabasang libro, Maging Milyonaryo, Kasama ng Diyos. Ang nakalagay po dito, sa Kabanata 1, ibig ng Diyos na maging mayaman ka sa salapi. Bakit? Kasi kailangan yan para sa paglilingkod. Hindi ka makakapaglingkod kung wala kang pera. Siyempre, kailangan mo mag-donate, diba? Kailangan mo gawin yon para lumaganap yung salita ng Diyos. Tama po ba? Kaya kung marami kang mga kilala, diba? Na mga nagdo-donate, no? So, may kakilala ko, yung mentor ko, nag-donate yun ng 1 milyon, 10 milyon sa church niya. So, paano ka makakapagbigay kung wala kang pera? Diba? Okay? Kabanata to. Ibig ng Diyos na maging mayaman ka sa kabanalan. Ang mga tauhan ng Diyos ay mayayaman. Okay. May ibig ng Diyos na maging mayaman ka sa kabanalan. Hindi ka naman kasi magiging kalugod-lugod kung hindi ka tumutulong sa gawain ng Diyos. Diba? Hindi ka makakapaglingkod kung wala kang pamasahe para lang makapunta, 'di ba? Sa church mo, 'di ba? 'Di ba? Hindi mo ipamamahagi yung salita niya kung wala kang pera. Paano ka mamamasahe, 'di ba? So, hindi masama ang yumaman, okay? Ang tauhan ng Diyos ay mayayaman. O, yung mga lingkod ng Diyos, ang salapi ay hindi ugat ng kasamaan, okay? So, ito yung sa Kabanata po 3, ang mga tauhan ng Diyos ay mayayaman. Nakalagay dito, ang mga tauhan ng Diyos ay mayayaman. So, tingnan natin. Sino ba yung mga tauhan ng Diyos na mayayaman, guys? Diba? Si Haring Solomon. Diba? Mayaman yon. Ayan hindi nabubuhay ang Diyos para sa kanyang sarili lamang, kung hindi para sa lahat ng kanyang nilikha. Diba? Ang tagapaglikha, ang siya ring tagapagligtas at pagsustento ng mundo sa kasangkatauhan. Yan. Yan. So, si Abraham mayaman din yan. Tinupad nga ni Abraham ang utos ng Panginoon. Lisanin niya ang haram noong siya'y 75 taong gulang na. Okay? So, ang tauhan ng Diyos ay mayayaman. Sino-sino yung mga lingkod ng Diyos na mayaman? Diba? Si Haring Solomon, si Haring David, mayaman po yan. Diba? Yan, pinagpala si David dahil matibay ang pananampalataya niya sa kadakilaan ng Diyos.
O, diba? So, si Haring David yaman din po yan. So, yung mga nagsasabi na masama ang pera, hindi ka po talaga yayaman. So, kailangan mo munang maintindihan na hindi masama ang pera. Diba? Ano ang masamang salapi? Kapag ang salapi ay ginamit mo sa kasamaan, masama po yan. Pero pag ginamit mo sa kabutihan, lalo sa paglilingkod sa Diyos, hindi po masama yun. So, ayan lang. Gusto ko lang maintindihan nyo, kaya ko to ini-emphasize. Para maintindihan nyo guys, na hindi masamang yumaman. Okay? Na kailangan po natin yan sa mundo. Yan. No? Ayan po yung nasa libro. Okay? Nakabase din sila sa Bible. Nakabase to sa Bible. Hindi ko lang siya mabasa lahat kasi sobrang dami. Diba? Ayan. So, ayan o, patakbuhin ng mahusay ang iyong negosyo. Kasi lahat ng mga lingkod ng Diyos, diba, is mayayaman po sila. Kaya nga sila nakakapag-donate ng, may kilala nga ako nag-donate ng aircon. Kasi mayaman siya. So, hindi mo magagawa yon kung wala kang pera. Diba? So, kaya, pangarapin natin, guys. Ako nga, gusto ko magkaroon ng 500 million. Bakit? Marami akong pangarap eh. Gusto kong magtayo ng restaurant. Maraming restaurant. Para marami tayong matulungan ng mga walang trabaho. Kasi hindi naman lahat magne-networking eh. Yung mga ayaw mag-networking, gawin nating empleyado. So, tulungan natin sila magkaroon ng trabaho. Pag nagkaroon sila ng trabaho, makakay pa natin sila, o diba? Nakakapanalan pa rin yun. Diba? Ayan, mamaos na ako. So, I hope na may natutunan ka. And then, pakisubscribe na aking YouTube channel, Christine Tan TV. O yan, so, ang pinaka-point ko lang dito, kailangan baguhin mo yung mindset mo na hindi masamang yumaman. Kailangan mong, sabi nga sa Bible, diba? Hindi ka makakain kapag tamad ka. Diba? So, kailangan mo talaga magbanat ng buto. Nagiging masama lang naman ang kayamanan kapag nandoon na yung talaga yung attention mo. Diba? Nasa puro paghahanap buhay, hindi ka na naglilingkod sa Diyos. Yun yung kasamaan doon. Pero pag naman yung pagyaman mo, yung kabuhayan mo, inaalay mo sa paglilingkod, hindi yun masama. Kasi magagamit mo pa yun eh. Magagamit mo pa yun para sa kabanalan, okay? So, yun lang gusto kong mas maintindihan nyo para masipagin kayo, guys. Kasi, yung iba, nagiging tamad dahil akala nila masamang yumaman. Okay? So, thank you and God bless. Bye-bye. Share nyo yung video kung meron kayong natutunan.